Ialay natin ang banal na misa sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Dasalin po natin ang mataimtim. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan nawa tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa Mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami paging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nabapatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasa saklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod na lugod. Nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman.
Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapatatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga sumusubaybay sa atin online, magandang umaga po. Ang lahat ay inaasahang maging bukas ang ating puso at isipan sa gagawin natin paglalakbay na ito. At alam po ba ninyong akmang-akmang iyan ang ebanghelyo natin sa umagang ito, sa araw na ito, yung pagiging bukas, lalo ng ating puso para sa Diyos. Sinasabi ni Jesus na hindi natin pwedeng itatwa ang Diyos. Ano ba yung pagtatwa sa Diyos? Kapag sinabi natin pagtatatwa, no, sabi, wala tayong pakialam. Isa ito sa mga maaari nating maging kasalanan sa Diyos. Yung kapag itinatwa natin ang Diyos, ibig sabihin, wala tayong pakialam sa Kanya. Yan. Hindi pwedeng ganun ang ating ugali sa Diyos. Yung ugali natin, lalo ng mga Batanggenyo na, hindi po ba narinig natin yan? Kapag ang isang tao wala ng pakialam, ang isang Batanggenyo, wala ng pakialam, sasabihin niya, sa akin? Short of saying, wala akong pakialam. Hindi tayo pwedeng walang pakialam sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang nagligtas sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos ang ating tagapaglalang. At dapat, ang ating tama na relasyon sa Diyos ay yung siya'y ating ituring bilang ating Ama. At yan ang itinuro ni Jesus. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay Diyos na ating Ama, mapagpatawad at mapagmahal. At dapat ay bukas ang ating puso at isipan sa katotohanan iyan. Ang pangalawa, hindi natin pwedeng tanggihan ang biyaya at pagpapala ng Diyos na ibinibigay sa atin pamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng baliwalain ang Espiritu Santo na siyang lumukob sa atin sa sakramento ng binyag at sa ating lahat ay siyang gumagabay ngayon. Sapagkat ang bawat isa ay templo ng Espiritu Santo. Ayan.
bilang mga binyagang Katoliko, ang bawat isa sa atin ay tinuring na anak ng Diyos. Dahil nung tayo bininyagan, lumukob sa atin ang Espiritu Santo at tayo kanyang patuloy na ginagabayan. Kaya nga mga Katoliko, may isa sa ating mga biyaya at pagpapala ay yung tayo ay nilukuban ng Espiritu Santo. Inyo pong tingnan ang inyong katabi. Sulyapan niya. Tingnan niya. Ano po sa tingin niyo yung inyong katabi? Nilukuban ba ng Espiritu Santo o may sapi? Iba ho yung may sapi. Yung may sapi, may darating dito, tatawag ng pare. At sasabihin, Father, kailangan ho namin ng pare. Meron ho sa amin doon sinasapian. Yun. Ano bang gusto mo? Yung ikaw ay sinasapian o yung ikay nilukuban ng Espiritu Santo? Sapagkat ang sumasapi ay ibang espiritu. Hindi ang Espiritu Santo. Hindi ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang lumulukob sa ating buong pagkatao. At dahil doon, tayo ay nagiging makadiyos. Kaya nga, hindi po natin pwedeng tanggihan ang biyaya ng Espiritu Santo. Hindi natin pwede sabihin sa Espiritu Santo, ano sa akin? Hindi ho pwedeng wala tayong pakialam. Dapat bukas ang ating puso at isipan sa mga biyayang dulot ng Espiritu Santo sa atin. At ang pangatlo, kung bukas ang ating puso at isipan, kailangan ang mga biyayang yan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi pwedeng wala tayong pakialam, kailangan ating sa buhay. Kaya nga't, hindi tayo dapat maging makasarili. Dapat bukas ang ating sarili para sa iba. Kaya nga po, sa gagawin nating synodality of synod, ang unang-unang hinihingi sa atin ay ang huwag tayong maging makasarili. Sapagkat yung pong mga taong walang pakialam, makasarili po yan Sarili lang ang inaatupag ng mga yan. So ngayon po sa gawain ito, abay kinakailangang bukas ang ating sarili, ang ating puso at isipan para sa iba. Sapagkat ito nga po ay paglalakbay na magkakasama tayo, na magninilay. Anong ating pagninilayan? Ang ating buhay bilang simbahang itinatag ni Kristo. Sama-sama po tayo. At nang sa ganon, maging bukas tayo sa biyaya ng pagbabago. Sapagkat ang gusto natin ay tayo'y magbago at lumago ang ating buhay na makadiyos. Sana ibuksan natin ang ating sarili para sa Diyos. Huwag po tayong maging makasarili. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa Diyos at sa ating kapwa. Hindi pwedeng sabihin natin, tayo makadiyos, tayo nagsisimba, nagdadasal, no? Hindi natin pwedeng sabihin, ako'y nagsisimba, nagrurosaryo araw-araw, ako'y naglilingkod sa simbahan, ako'y kumakanta, ako'y nagbabasa, ako'y nagseserve, ako'y kaanib ng iba't ibang organisasyon. Hindi po natin pwedeng sabihin yun, tapos wala naman tayong pakialam. Kung sasabihin natin tayo'y nasa Diyos o na kay Kristo, dapat bukas ang ating puso para sa kapwa. At dapat ay handa tayong magbahagi. Yan po ang sa mga darating na linggo, sa mga darating na araw, ay ating sama-samang gagawin. Bubuksan ang ating sarili para sa simbahan at para sa iba. Sama-sama po tayong hawak kamay na maglalakbay at sama-sama po tayong magninilay. Ang pagninilayan natin, ang buhay ng simbahan upang tayo maging bukas sa pagbabago. Sapagkat ang isang taong bukas ang puso at isip sa Diyos, dapat ay bukas para sa pagbabago.
Ang Panginoon ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pasaning suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bungo ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirita sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at mga martir, kaisa ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos. Narito po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Bye.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. at nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.